Pagka-uwi nila ng San Juan ay 6:30 na ng umaga. Maliwanag na nga ang paligid at malapit na ring sumikat ang araw. Pagkabusina ni Lino sa gate ay naghintay pa sila ng halos 3 minuto bago may nagbukas noon. Noong magbukas ay si Aling Sally iyon. Sabi naman ni Lino, "Nay, si tatay pala o si Dodong, nasaan? Bakit kayo ang nagbukas?" "Naku anak, natulog na sila syempre. Hanggang 6:00 lang naman sila nagbabantay. Kapag 6:00 na kasi ay gising na rin naman ako noon. Kaya pinapatulog ko na sila." "Ah, ganun po ba? Okay po, ipaparada ko rin itong sasakyan. Kami na rin po ang magsasara ng gate." "Okay anak, babalik na ako sa kusina dahil may niluluto ako roon na sinangag na kanin at magpiprito ako ng daing na bangus. Gusto nyo bang magsikain na muna bago kayo matulog?" Nilingon ni Lino ang kasamang 2 dilag. Umiling ang mga iyon pareho, kaya sabi ni Lino, "Hindi na po, Nay. Tulog na po ang kailangan namin ngayon. Kumain din naman kami bago kami bumiyahe pa pauwi." "Ah, okay sige. Babalik na ako sa kusina." Wika ni Aling Sally at bumalik na nga sa loob. Ipinarada na rin ni Lino ang sasakyan nang nakapaharap sa harapan ng gate para madaling makalabas kung sakaling magkaroon ng emergency. Si Rosalia naman ang nagsara ng gate. Tapos si Roulette ang nagbitbit noong kanilang duffel bag na may lamang mga baril na madalas nilang dalhin sa mga lakad. Noong pagkalabas ni Lino ng sasakyan ay wala na ang 2 dalaga dahil agad na iyong nagsiakyat. Noong makarating naman siya sa main hall noong resort ay nakita niya sina Tingting at Tinay na kabababa lang. "Oh, Kuya Lino, ngayon lang kayo nakauwi?" "Oo eh, malayo kasi yung pinuntahan namin. Sa Narciso na kaya ang kasunod na bayan noon. Tapos medyo akyatin pa ang lugar noong si Orius ba yun?" "Anong kapangyarihan noon, Kuya Lino?" "Parang babaylan rin. Kasi ibinenta niya na ang kaluluwa niya sa mga taga-Astra. Kaya malakas ang enerhiyang itim na meron siya. Kaya niya magpalabas ng itim na usok na kaya magpadilim sa isang malawak na compound. Tapos may mga alaga siyang gagamba na mula pa sa Astra. Kahit papaano ay nahirapan din kami eh. Hirap na ang 2 makagalaw ng normal dahil sa lakas ng enerhiya noon. Kaya kinargahan ko sila ng kaunting proteksyon para kayanin nilang tumagal roon na malapit sa mansyon." "Ah, ganoon ba Kuya Lino? Sa susunod pala na mission nyo, sasama na ako." "Okay sige, ikaw bahala. Kaso hindi ko pa alam kung saan eh. Si Roulette ang researcher, di ba? Kaya siya ang magsasabi kung saan ang next." "Okay sige Kuya Lino, kahit saan pa yan, sasama pa rin ako. Bored na rin talaga ako rito eh. Kailangan ko na ng aksyon." "Eh di sige, pero siguro bukas na uli. Magpapahinga muna kami mamayang gabi." "Sige Kuya Lino, umakyat ka na. Namumula na ang mata mo. Halatang inaantok ka na talaga." "Oo, sige Ting, maiwan na kita dyan." Umakyat na nga si Lino sa 2 palapag. Pagkabukas niya ng pintuan ng silid nila ni Rosalia, ay nakita niyang tulog na ang 2 at hindi niya alam kung saan siya pupwesto. Ay naku, bakit ba kasi hindi kumuha ng sarili niyang silid ito si Roulette? Marami namang bakanting kwarto sa resort na ito. Bulong na lang ni Lino sa kanyang isipan. Muli niyang isinara ang pinto at nagtungo sa kwarto ni Mariposa. Nakita niyang tulog na si Gabriel at nasa bandang gitna naman si Mariposa. Kaya malaki ang space sa tabi noon. Doon na siya humiga sa tabi ng dilag. Yumakap at agad nang natulog. Ilang oras din ang lumipas. Mainit na ang pakiramdam ni Lino noong siya ay magising. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Mag-isa lang siya sa silid. Naka-on ang electric fan at nakatutok sa kanya. Pero mainit pa rin. Dahil tirik din talaga ang araw sa labas. Noong mapatingala naman siya sa relo ay nakita niyang mag-aalas 2 na.
Kumukulo na rin ang sikmura niya sa gutom kaya naisipan niya nang bumaba. Pagkarating niya sa baba ay nakita niyang naroon na sa pool nakababad ang dalawang dilag. Sabi ni Rosalia, "Mahal, kumain ka na dyan. Katatapos lang din namin ni Roulette kumain, kaya naisipan naming magbabad muna rito sa pool. Kumusta ang tulog mo?" "Ayos naman, mahimbing. Hindi ko na nga namalayan ang pagising nila Mariposa at ni Gabriel." Lumapit naman sa kanya si Gabriel. "Hi Papa, kumusta po? Iniwan na kita sa higaan kanina dahil sabi ni Mama, katutulog mo lang daw po. Kaya kailangan walang makaistorbo sa'yo para mahaba ang tulog mo." "Oo, tama si Mama mo. Salamat ha at hindi mo ko inistorbo habang natutulog ako. Eh ikaw, hindi ka pa natutulog. Di ba dapat natutulog ka ng tanghali?" "Opo," sagot ni Gabriel tapos nakita ni Lino na papalapit si Mariposa. "Tara na anak, matulog ka muna saglit kahit isang oras lang." Sabi naman ni Lino, "Mariposa, i-on nyo na ang aircon para makatulog kayo ng mahimbing ni Gabriel. Ilatag nyo na rin iyong blinds na naroon, pandoble sa kurtina, para mas madilim ang pagtulog nyo." "Naku, hindi na Lino. Kahit normal na kurtina lang, madali naman kami makakatulog. Yung aircon na lang siguro ang i-on ko para presko. Kakaiba ang init ngayon eh. Lalo na at naligo kami pareho ni Gabriel sa dagat." "Okay sige, susunod ako maya-maya kaunti pagkatapos ko rito kumain. Kailangan ko pa rin magpahinga kaunti eh." "Okay sige," sagot ni Mariposa at umakyat na. Sabi naman ni Roulette, "Talaga? Pahinga lang ang gagawin mo kaya ka aakyat?" Sabi naman ni Rosalia, "Roulette, umandar na naman yung pagkaisip bata mo. Huwag mo nga pakialaman si Lino sa mga ganyang bagay. Personal na yan masyado eh." Sabi naman ng dalaga, "Oops, sorry. Pasensya na, taklesa talaga ito bunganga ko eh." Tinignan lang iyon ni Lino at hindi na nagsalita pa. Tumayo na si Lino at nagsandok ng sarili niyang pagkain sa isang malaking bandihado. Naroon na ang kanin at pritong isda na tuna. Tapos naglagay rin siya sa malaking mug ng sinabawang tuna na may talbos ng kamote. Tapos doon niya dinala sa upuang may sandalan na nakaharap sa may dagat. Matapos makakain ay inilagay niya na ang plato sa lababo. Huhugasan niya sana iyon, kaso agad namang lumapit si Leandra, sabay sabing, "Ako na dyan Kuya Lino." "Ah, ganun ba? Sige pala, salamat Leandra ha. Si nanay pala, nasaan?" "Nasa taas Kuya Lino. Iidlip lang daw siya saglit, tapos bababa rin iyon maya-maya dahil mag-iisip na naman ang lulutuin niyang pangmerienda." "Ah, ganun ba? Sige pala, pagkatapos mo dyan, umidlip ka na rin muna. Nasaan nga pala si Nabet at Dodong?" "Si Dodong umuwi muna sa kanila, pero kasama niya si Ate Bet. Doon daw muna si Ate Bet kay Aling Terry para may katulong sila roon, lalo at narito palagi si Ate Tinay kasama ni Kuya Tingting." "Ah, ganoon ba? Sige pala, magpahinga ka na sa kwarto mo ha. Wala pa namang kailangan gawin rito. Narito naman si Rosalia na magbabantay." "Okay po Kuya Lino, salamat." Uwi ka ng dalaga na matamis ang ngiti. Tapos umakyat na ito. Sabi naman ni Roulette, "Lino, alam mo bang may gusto sa'yo si Leandra?" Sabi naman ni Lino, "Ayan ka na naman. Umandar na naman yung pagkamalisyosa mo." "Lino, hindi ito pagiging malisyosang pag-iisip. Pananaw at obserbasyon ito ng isang babae. Isipin mo na lang, mas pinili niyang manatili rito kahit ang nanay, tatay at kapatid niya ay nasa San Sebastian. Tsaka nakikita mo naman ang mga mata niya kapag nag-uusap kayo. Nagpapakyut at may cute din na paghawi ng kanyang buhok na isinasabit sa tenga. Rosalia, ikaw nga magsabi kung mali ako." Sabi naman ni Rosalia, "Kahit anong obserbasyon pa yan Roulette, nonsense din yan, lalo at kinakapatid yan ni Lino. At totoong kapatid na rin ang turing niya sa magkapatid na Leandra at Julie. Kaya tigilan mo na yung pagkasilosa mo sa mga babae na sa paligid ni Lino.
Masilosa ka pa sa akin eh. Sinasabi ko lang naman. Bahala ka Rolet ng gusto mong isipin. Basta kaya ako mahal si Lino dahil may tiwala ako sa kanya. Lahat ng ginagawa niya ay within my own parameter. Wala siyang ginagawang ikasasama ng loob ko o ikakaselos ko. Okay, may point ka naman. Dahil kung selosa ka, malamang matagal na ako may bala sa ulo dahil binaril mo na ako. At hindi ko yun maiilagan kung gagawin mo yun habang tulog ako sa kama nyo. Kumuha si Lino ng soft drink sa ref. May malaking ref kasi roon na pinalagyan ni Lino ng maraming maliliit na soft drinks at beer na maiinom anytime kapag merong may gusto. May malaking ice chest din roon na puno ng mga stocks na pagkain ng mga frozen meat. Makalipas ang kalahating oras ay nagdesisyon na si Lino na umakyat na sa kwarto nila Mariposa. Pagkabukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng malamig na temperatura mula sa aircon. Suminya si Mariposa na huwag na siyang maingay dahil tulog na si Gabriel. Lumapit si Lino sa bintana at isinara ang blinds para mas maging madilim. Tapos doon siya humiga sa kabilang kama. Kinawayan niya si Mariposa na lumapit. Pabulong naman na sinabi ni Mariposa, "Ha? Bakit?" "May sasabihin ako mahalaga." Pabulong rin na sagot ni Lino. Kaya dahan-dahang bumaba ng kama ang dalaga at lumipat sa kabila kung saan naroon si Lino. Pagkahiga noon sa tabi ni Lino ay sabi ng dilag, "Oh, bakit? Anong sasabihin mo?" "Gusto kong sabihin na na-miss kita." Sagot ni Lino, sabay tinawid na ang distansya ng kanilang mga labi. Noong una ay pumalag pa ang dalaga at napalingon kay Gabriel. Pero nasa kabilang direksyon nakatagilid si Gabriel at maririnig ang mahinang paghilik. Kaya tuluyan na nga siyang nagpaubaya sa bagay na pareho nilang gustong pagsaluhan ni Lino. Noong makatapos ay muli nang natulog si Lino. Si Mariposa naman ay bumalik sa kama nila ni Gabriel. Makalipas ang isang oras ay nagising na si Gabriel. Sabi ni Mariposa, "Tara na sa baba anak, matutulog pa ng mahaba yan si papa mo." Tumango lang ang bata at dahan-dahan na silang lumabas ng silid at bumaba. Pagkababa nila ay naroon na ang lahat. Masayang nakikiusyoso sa niluluto ni Aling Sally. Pasado 4:00 noon nang dumating naman si Mang Manuel, ang tatay ni Dodong Dominic. Nakasakay iyon ng tricycle. "Oh, Mang Manuel, bakit mo kayo narito?" tanong ni Tingting. Si Lino Ting, nasaan?" "Nasa taas pa po, nag-i-extend ng pahinga. Dahil umaga na sila dumating mula sa misyon kanina." "Bakit po?" "Hihingiin ko sana ang tulong nyo. May dinala kasi sa barangay hall. Isang babaeng sinapian ng masamang espiritu. 1 linggo na raw iyon nawala sa sarili. Noong una kasi akala raw nila nasisiraan lang ng bait. Kaya hindi sila naghanap ng albularyo. Tapos noong mabalitaan ko ay sinabi kong dalhin sa barangay at susuriin ko. Kaso noong nasa barangay na, isang titig lang noon sa akin ay tumalsik ako agad. Sinapian pala iyon. At alam na may kaunti akong kaalaman sa panggagamot. Kaso kaunti lang naman. Kahit naman mataas na rin ang poder ko, ay wala naman iyong silbi. Dahil hindi ko naman pwedeng tigalpuhin iyon. Dahil iyong dalagita ang mapipinsala kapag ganoon. Kaya naisip kong baka kaya ni Lino. Sabi naman ni Tingting, "Hindi ko lang din alam ang Manuel ha. Kasi matagal na si Kuya Lino na hindi nang gagamot. Panunugis naman kasi talaga ang naging specialty na kanyang pagiging babaylan. Hindi pagiging manggagamot. Pero sige, susubukan kong tanungin. Kilala ko si Kuya Lino. Kahit anong problema ay hindi niya susukuan at hahanapan ng paraan." Uwi ka pa ni Tingting at iniwan na muna si Mang Manuel at inakyat si Lino sa ikalawang palapag. Akala niya naroon iyon sa kwarto nila ni Rosalia pero walang tao roon. Kaya sinubukan niya sa kwarto ni Mariposa. Doon niya nga nakita si Lino na nakatagilid at tulog.
Umupo siya sa tabi noon. Kuya Lino, paistorbo ng tulog mo. Emergency lang. Mukhang taga-Astra ang problema eh. Nagmulat naman agad ng mata niya si Lino dahil medyo mababa na rin ang kanyang tulog noong mga oras na iyon. Bakit, Ting? Anong problema? Nasa baba si Mang Manuel. May pinaglalaruan o sinasapian ng masamang espiritu na isang dalagita. Pero noong dalhin sa kanya, bigla raw umitim ang mata at noong titigan siya ay nagawa siyang mapatalsik sa lakas ng enerhiya. Tama ka, Ting. Mukhang taga-Astra nga ang masamang espiritong iyon. Sige tara, puntahan natin. Sabi naman ni Tingting. Bakit? Marunong ka bang magsantigwar? Hindi. E paano mo yun gagamutin? Tingting, hindi nga ako babaylang manggagamot. Pero may ganong kakayahan naman ako. Hindi ko nga lang ginagamit dahil puro pagpatay ng mga aso ang inaasikaso natin. Pero kung taga-Astra ang problema, gagawa natin yan ng paraan. Ngayon pa ba na meron na tayong backup na isang arkanghel na pwede natin tawagin? Wika ni Lino at pinatay na muna ang aircon. Binuksan ang mga kurtina at bintana. Saka na sila sabay na bumaba ni Tingting. Pagkarating sa baba ay sabi ni Mang Manuel, Lino, pasensya na sa istorbo. Balita ko nagpapahinga ka dahil umaga na kayo umuwi kanina. Nako, hindi ito isang istorbo Mang Manuel, kundi tawag ng tungkulin, kaya tara na. Salamat Lino ha, hanggang ngayon talaga ay walang kupas ang paghanga ko sa iyo. Dahil kahit kailan, hindi ka makikitang tumamlay sa iyong tungkulin bilang babaylan. Nako Mang Manuel, tigilan niyo na yung papuri niyo. Hindi rin naman ako perpektong tao at marami rin akong palpak. Pero imbis na malugmok, ay iniisip ko na lang na aral ang mga iyon at iniisip din na mas gagalingan ko pa sa susunod. Kaya tuwing may mga ganitong kaso, kahit pa bago sa akin, ay okay lang. Sige na, puntahan na natin. Sumakay na nga sina Lino at Tingting sa tricycle na dala ni Mang Manuel at agad nang umalis. Makalipas ang 15 minutos na biyahe, ay naroon na sila sa barangay hall. Naroon ang mga barangay tanod, nakapigil sa dalagita, habang nakaupo iyon sa sofa na kahoy at may tali. Sabi naman ni Lino kay Tingting, Ting, paano na nga manggamot ng sinapian? Sabi naman ni Tingting, parang kailangan niya tapausukan. Sabi naman ni Lino, Mang Manuel, paalisin niyo muna lahat ng mga tao rito, pati ng mga tanod. Ilipat din natin ito sa likuran ng barangay hall para walang makakita sa gamutan na gagawin namin ni Tingting. Okay, sige. Sagot ni Mang Manuel tapos pinaalis lahat ng usosero. At ang mga tanod naman ay sinabihang sa harap lang ng barangay manatili. Pinagtulungan nilang buhatin ang upuan papunta sa likuran ng barangay hall. May bubong naman iyon at nakapader, pero maliwanag dahil nakaangat ng mataas ang bubong na parang shed lang. Sabi ni Lino, Mang Manuel, pahiram mo na ng lighter mo. Eto Lino. Wika ni Mang Manuel sabay abot ng lighter. Kumuha naman si Lino ng bunot ng nyug at tinastas iyon sa kasinindihan. Noong umusok na ay pinausukan niya ang dalagita. Bigla yung nagkamalay pero purong itim na ang mga mata. Sabi pa noon, Gusto mo bang magkahika ang dalagang ito? Pinapausukan mo ng ganyan? Sabi naman ni Lino, Manahimik ka taga-Astra para sa'yo ang pausok na ito. Albularyo ka ba talaga? Ang ganyang pausok ay para lang yan sa lamok. Sa tingin mo, maapektuhan ako ng usok na iyan? Yung mga albularyo nakikita ko nagpapausok ay may insenso at kamangyan. Eh anong meron dyan sa pausok mo? Wala naman ako naamoy na kakaiba. Wala, bunot lang. Sabi naman ni Tingting, Oo nga Kuya Lino, naalala ko na. Kailangan pala may insenso at kamangyan kapag nagpapausok. Eh wala naman tayo noon eh. E di wag na nga lang. Wika ni Lino at inihagis ang bunot sa gilid. Alam ko na Kuya Lino, nakikita ko may ipinapainom na tubig na inuorasyonan para sumuka ang pasyente. Tapos aalis na yung nakasapi. Sabi naman noong nakasapi na masamang espiritu, Gusto ko soft drinks ha!
para epektibo ang pagpapalis niyo sa akin rito. Sabi naman ni Lino, ambisyoso ang lokong ito ah. Gusto pa talaga soft drinks. Sige Ting, maglagay ka ng tubig sa baso. Ipapainom natin rito. Agad naman pumasok sa loob ng opisina ni Kapitan si Tingting at kumuha ng basong may tubig. Pagkabalik ay sabi ni Lino, Hoy, taga-Astra, heto na ang tubig, inumin mo ito. Sabi naman noong nilalang na taga-Astra, hindi mo ba uorasyonan yan ng pampalis sa akin? Kailangan pa ba yun? Oo, ugok! Anong klaseng manggagamot ka? Tatanga-tanga at walang alam sa proseso ng panggagamot. Okay, sige, humanda ka, uorasyonan ko na ito. Sagot ni Lino at inilapit ang basong may tubig sa bibig. Saka binitawan ang isang orasyong nakakatakot at nakakakilabot pakinggan. Tingting bulagting inigbagting kaon, pero nagniwang kay gikawat ang bagtinganan. Inulit niya pa iyon ng 3 beses, saka sinabing, Oh, ito na, inumin mo na. Siguradong pagdampi lang nito sa labi mo ay magmamakaawa ka na at lalabas sa katawan ng dalaga. Wika pa ni Lino sa nilalang, pero ang totoo, nasa mood siya para pagtripan ang nilalang na taga-Astra. Walang matino sa sinabi niyang orasyon at wala siyang sinambit kahit anong totoong orasyon roon. Malaki naman ang pagkakabuka ng bibig noong nilalang na handang inumin ang tubig na ipinapainom ni Lino. Tuloy-tuloy iyong ininom ng nilalang at noong maubos ay buong pwersang ibinuga kay Lino. Pero mabilis na kailag si Lino kaya kay Tingting napunta ang lahat ng iyon dahil nasa likuran iyon ni Lino. Tawa ng tawa ang nilalang na nakasapi. Mga hangal! Ano tingin niyo sa akin, uto-uto? Hindi ako mapapalabas ng mga albularyo. Kayo pa kaya na mga nagpapanggap lang na manggagamot? Mga siraulo kayo! Sabi naman ni Lino. At naniwala ka naman na ginagamot ko na ang dalagang ito at may katuturan lahat ng mga ginawa ko. Nilalaro lang kita dahil gusto ko malaman kung mataas na uri ka ba na taga-Astra. Kung kaya mong pagsabayin ang pagpaslang sa dalagang ito habang iniinda ang gagawin ko sa iyo. Bigla namang natahimik ang nilalang na nakasapi. Anong gagawin ang sinasabi mo? Ganito, sagot ni Lino at mabilis inilapat ang 2 daliri niya sa noo noong dalagita. Biglang nagliwanag ng puti ang mga mata ng dalagita, kasabay ng malakas na palahaw noong nilalang na nasa loob. Pero saglit lang iyon, 3 segundo. At pagkatapos noon ay lumaglag na ang ulo ng dalaga. Pero inalalayan agad iyon ni Lino. Mang Manuel, anong pangalan nito? Juris. Okay po. Juris, imulat mo ang iyong mga mata. Magaling ka na. Uuwi ka na sa inyo. Wala na nakasapi sa iyo. Mang Manuel, pakitawag na rin pala ang mga magulang nito. Wika pa ni Lino. Dahan-dahan naman nagtaas ng ulo niya ang dalagita. Kuya, sino po kayo? Bakit ako nakatali? Natatakot po ako doon sa taong itim na nakikita ko sa panaginip ko. Kukunin niya raw po ang kaluluwa ko. Sabi naman ni Lino. Wala ka nang dapat ipag-alala. Wala na siya at hindi na siya babalik kahit kailan. Bakit po ako nakatali? Para hindi makatakas yung lalaking itim na sinasabi mo. Eto, aalisin ko na. Wala na siya sa katawan mo. Wika ni Lino tapos lumapit na agad ang mga magulang noong dalagita. Sabi naman ni Lino, magaling na po ang anak nyo. Pwede nyo siyang iuwi. Agad nang kinarga ng tatay ang anak niya at umalis na sila. Sabi naman ni Mang Manuel, ano yung mga ginawa nyo kanina, Lino? Parang hindi seryoso eh. Sabi naman ni Tingting, loko-loko ka rin kuya Lino eh. Naniwala pa naman ako na nag-uorasyon ka sa baso. Pero medyo nagtaka rin ako dahil parang hindi naman orasyon yung mga sinabi mo. Oo, tama kayo. Kasi wala rin naman ako alam na ganoong orasyon sa panggagamot. Hindi naman kasi tayo nang gagamot sa normal na paraan. Tsaka yung mga alam ko dati, nakalimutan ko na. Nasa libreta pa yun, hahanapin ko pa.
Pero kaya kong patayin ang nilalang na iyon sa 3 segundo lang. Ang kailangan ko lang malaman ay kung gaano siya kalakas. Kasi kung opisyal iyon o malakas na uri ng nilalang na taga-Astra, baka aabuti ng 10 segundo ang pagpaslang ko sa kanya. At sa ganoon katagal ay baka magawa niya na ring mapatay ang pasyente. Kaya dapat alam ko kung malakas o mahina ang nasa loob. Sabi naman ni Mang Manuel, paano mo nalaman na mahina iyon? Kasi madaldal. Kung sa atin pa rito sa mundo natin, mga lasinggerong mangingikil lang ang level ng pagkakriminal noon. Hindi talaga pang assassin level. Kaya madali lang iyon paslangin. Ewan ko sa'yo, Kuya Lino. Nabugahan pa tuloy ako ng tubig sa mukha. Reklamo pa ni Tingting at naglakad na papalabas ng barangay hall. Sabi naman ni Mang Manuel, maraming salamat, Lino ha. Makakapamuhay na ng mapayapa ang batang iyon. 2 buwan na raw iyong binabangungot gabi-gabi hanggang sa tuluyan ng sapian. Mabuti na lang at narito ka. Walang problema yun, Mang Manuel. Basta kapag may problema ka na alam mong kaya kong gawin, tawagin mo lang ako agad kahit anong oras pa yan, kahit madaling araw. Gaya ng sabi ko, walang pinipiling oras ang tawag ng tungkulin. Kapag may nangangailangan ay dapat tulungan sa abot ng aking makakaya. Sige po, uuwi na kami. Ihahatid ko na kayo, Lino. Wala naman kayo sasakyan nung pumunta rito, di ba? Ay, oo nga pala, no. Sige po, makikisuyo na rin ako ni ihatid mo kami papabalik sa resort. Pero pwede po bang idaan niyo muna kami saglit sa tindahan ni Aling Terry? Ha? Bakit? Basta lang po. Wika pa ni Lino dahil parang may nagsasabi sa isipan niya na kakailanganin nila Aling Terry ang tulong niya. Umalis na nga sila ng barangay at bumiyahe na papunta sa bahay nila Aling Terry. Noong malapit na sila roon ay sabi ni Lino, Mang Manuel, pakihinto na rito. Tingting, dito lang kayo ni Mang Manuel ha, huwag kayo susunod. Ha? Bakit, Kuya Lino? Basta Ting, mamaya ko na ipapaliwanag. Sagot ni Lino at dahan-dahan ang naglakad papalapit sa tindahan ni Aling Terry. Naabutan niyang may lalaking may hawak na baril doon at pasimpleng nakalapag ang kamay sa maliit na bintana ng tindahan. Sabi pa noon, bilisan nyo! Akin na lahat ng pera! Dali! Lumapit si Lino sa lalaki na halos magkatabi na nga sila. Sabi pa ni Lino, Miss, ako, pabili ako ng 2 sardinas, 5 udong, tapos bawang na rin pala, tsaka mantika, yung tig 10 piso. Wika ni Lino habang nakatingin sa mukha ni Aling Terry at Beth na parehong namumutla sa takot dahil sa baril na nakatutok sa kanila. Sabi naman ng lalaki, Hoy, ugok! Umalis ka nga rito! Sa ibang tindahan ka bumili! Busy kami! Sabi naman ni Lino, Ikaw ang ugok! Nakita mo ba ang street na ito? Nasa kabilang kanto pa ang sunod na tindahan. Palalakarin mo pa ako roon? Ang layo kaya noon. Miss, yung sardinas ko. Wika pa ni Lino kay Beth. Sabi naman ng lalaki, Sige, subukan nyo unahin ang lalaki ito at mabubutasan ang katawan nyo. At ikaw naman lalaki, gusto mo talagang samain ha? Wika noon habang inilipat ang tutok ng baril kay Lino at namula na rin bigla ang mata. Sabi naman ni Lino, kaya ka pala matapang dahil may baril ka. Pero sa tingin mo, kaya mo kaya ako kung mano-manong suntukan lang? Oo, kayang-kaya kita sa isang suntok lang. Wika pa noon, sabay palo ng isang kamay kay Lino na biglang nagkaroon ng matutulis na kuko at naging mabalahibo na rin ang mukha pati na ang buong braso. Hindi umilag si Lino. Sinalo niya lang ang kamay sa may bandang pulsuhan. Aswang na may baril? Bago yan ah. Pero hindi pa rin mabuting nagpapakalat-kalat kayo sa ganitong pamayanan. Sabi naman noong aswang, Mayabang ka! Hetong sayo! Wika noon, sabay tutok ng baril kay Lino at pinaputok ng 6 na beses. Napatili naman sina Aling Terry at Beth sa narinig na malakas na putok ng baril. Sabi naman ni Lino, Aray! Aling Terry! Yung sardinas ko at udong, handa na ba? Sabi naman ng lalaki,
May lakas ka pa ha? At kaya mo pang magbiro. Tatapusin na kita! Uwi ka noon sabay sipa sa sikmura ni Lino. Tumalsik si Lino papunta sa may kalsada. Sumigaw naman si Aling Terry. Lino, sigurado ka? Kukuha ka talaga ng sardinas at udong? Opo, Aling Terry! Sabi naman ng lalaki. Talagang minamaliit mo ako ha? Mamamatay ka na nga lang. Nagagawa mo pang magmayabang na makakapagluto ka pa pagkatapos nito. Isinuksok ng aswang ang baril niya sa likuran at dahan-dahang lumapit kay Lino. Lalapit sana si Tingting pero sabi ni Mang Manuel, Tingting, wag! Di ba nagbilin sa atin si Lino na wag susunod sa kanya roon? Sa tingin ko, nagloloko na naman yan si Lino eh. Naghahanap lang yan ng libangan, kaya hindi siniseryoso ang laban. Uwi ka pa ng matanda. Dahan-dahan na ngang tumayo si Lino pero mabilis lumapit ang aswang at nagpakawala ng isang malakas na sipa papunta sa bahaging tiyan ni Lino. Sapul roon si Lino at tumalsik ng mataas hanggang makaangat sa ere. Pero nagulat ang aswang dahil noong lumapag si Lino sa lupa ay nakapaupo ito na nakapaluhod ang isang tuhod. Ha! Matigas ka pala talaga ha! Sige, magpapakasawa akong bugbugin ka! Uwi ka noon at muling lumapit kay Lino. Sabay ang isang mapuwersang pagsampal sa mukha gamit ang mabalahibong kamay na may matutulis na kuko. Pero walang hirap iyong nailaga ni Lino at nakapag-iwan pa siya ng isang malakas na suntok sa sikmura. Baon na baon ang suntok na iyon. Nayupi ang katawan ng aswang at nanlaki ang mga mata na halos lumuwa. Napasabi rin iyon ng, Ah! Paanong ganyan ka kalakas sumuntok? Sabi naman ni Lino, malakas kaya ako kumain ng gulay. Ang sabi ng nanay ko, kumain raw ako ng maraming gulay para mas maging malakas ang katawan ko. Muling kumalmot sa kaliwat kanan ang aswang. Pero puro na lang hangin ang kanyang tinatamaan. Nagulat pa iyon dahil hawak na siya bigla ni Lino sa bato at ibinato sa isang malaking puno. Bulagta ang aswang pagkabagsak roon. Lumapit din agad doon si Lino. Mabilis namang humawak ang aswang sa binti ni Lino habang pinapabaon ang matatalas niyang kuko pero hindi bumabaon sa balat ni Lino. Paanong mas makunat ang balat mo sa akin? Uwi ka noon pero muli lang siyang hinawakan ni Lino sa batok at muling ibinato sa isa pang puno papalayo sa may kalsada. Napansin kasi ni Lino na may mga taong naglalakad na paparating kaya inihagis niya papalayo. Noong muling makalapit si Lino ay doon niya na ibinuhos ang kanyang lakas at pinagsusuntok ang aswang hanggang sa mabali o madurog lahat ng malalaking bahagi ng katawan noon. Bali ang braso, binti, hita, maging ang mga tadyang ay durog rin. Lalo na ang mukha pati na ang bungo. Ayos na siguro ito, nakapag-exercise na ako kaunti. Uwi ka ni Lino, sabay inilapat ang kanyang kamay sa noo noong aswang. Bigla iyong naging nagbabagang uling hanggang sa naging abo. Saka na siya muling naglakad papabalik sa may kalsada at tumuloy na sa tindahan ni Aling Terry. Naabutan niyang naroon na si Tingting sa loob ng tindahan. Si Mang Manuel naman ay naroon din sa tapat. Sabi ni Lino, Aling Terry, nasaan na pala yung baril na ipinaiwan ko rito kay Tingting? Sabi naman ni Aling Terry, nasa kwarto ko Lino, nakatago. Nako, para iyon rito sa tindahan para may proteksyon kayo. Kapag ganoon ay babarilin nyo dapat agad kapag may pagkakataon. Tapos takbo na papunta sa loob ng bahay. Hindi naman sila makakapasok sa compound na ito dahil sa inilagay kong proteksyon. Hindi ko naman kasi alam Lino na may mga hold up rito. Aswang pa talaga. Tsaka Lino, bakit kayo narito? Para lang ba bumili ng sardinas at udong? Hindi po Aling Terry. Galing kami sa barangay hall. Sinundo kami ni Mang Manuel. May ginamot kami roon. Tapos noong papauwi na, ay may naramdaman ako masamang mangyayari rito. Kaya sinabi ko kay Mang Manuel na idaan muna kami rito. Bet, yung sardinas ko,
Dalawahin mo na, tapos yung udong 10 piraso na rin. Sabi naman ni Maribeth. Seryoso ka talaga, Lino? Sa udong at sardinas na sinasabi mo? Ala siya, 3 beses ko nang inulit, hindi pa rin seryoso para sa kanya. Isa lang naman ang hindi totoo sa sinasabi ko. Yung bibilihin ko. Wala naman kasi akong dalang pera. Palista na lang muna dyan. Utang muna ha. Natawa naman si Maribeth dahil alam naman nilang lahat na si Lino talaga ang may-ari ng tindahan ni Aling Terry. Aling Terry, magsara na muna kayo ng tindahan. Tapos doon na kayo maghapunan at matulog sa resort para makalimot muna kayo sa nangyari ngayon. Ano namang ipapaulam mo sa amin, Lino? Tinatanong pa ba yun, Aling Terry? Di udong na may sardinas? Tinignan naman ni Lino si Mang Manuel. Mang Manuel, sige po pala, pwede nyo na kaming iwan rito. Tatawagan ko na lang si Rosalia at magpapasundo kami rito. Hindi naman kami magkakasya lahat sa tricycle na dala mo Dahil isasama na rin namin pag-uwi sina Aling Terry. Okay, sige Lino, salamat. Siya nga pala, nasaan na yung aswang na binugbog mo? Huwag mo na pong isipin na yun, ginawa ko ng abo. Kaso yung baril niya, hindi ko nakuha Naroon yun sa may puno, kunin nyo na lang, baka makuha pa ng iba. Okay, sige Lino, ako na bahala. Maiwan ko na rin kayo rito. Wika pa ni Mang Manuel at umalis na. Pagkaalis ni Mang Manuel ay agad namang sinabi ni Lino. Aling Terry, patawag naman sa cellphone nyo. Tatawagan ko lang si Rosalia, magpapasundo tayo rito. Heto Lino Wika pa ni Aling Terry at iniabot ang cellphone. Sabi naman ni Maribeth, heto na Lino yung 10 udong at 2 sardinas mo. Okay sige, salamat. Namiss ko ito Sabi naman ni Aling Terry. Sige na Bet, pagtulungan nyo na ni Maya na magligpit sa loob. Dalhin na lang natin sa resort ang mga pagkain na nailuto natin dyan. Doon naman tayo maghahapunan at doon na rin tayo matutulog. Okay po Aling Terry. Sagot naman ng dalaga at pumasok na sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Rosalia, sakay ng kanilang sasakyan at dinala na nga nila sina Aling Terry, Maya at Maribeth sa resort. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 318. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.